introduce me to myself. Now I can do great things in your name. You turn my sorrow into joy. You let your light shine on me. Your love changes everything. Now I can do great things in your name. You didn't give up. You didn't give up on me. You never left my side when I feel lonely. You gave me hope. You gave your all for me. Now I hear my heart saying, praise
lavishly. Give us your love by sending your one, and only Son. Lavishly, yes God, give us your love by sending your one and only Son. Jesus, you're my
worship Jesus. Hallelujah. 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 O Diyos, marami kaming gustong ipagpasalamat sa inyo sa araw na ito. Amen. Bit-bit niyo po ba yung pasasalamat niyo? At pwede mo bang ibigay yan sa ating Panginoon? Come on, wag ka nang mahiya, kapatid. Ibigay mo na ng todo-todo yung pagpupuri mo para sa ating Panginoon. Nakikita yan ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat. Kasi Panginoon, nakakasayaw pa kami. Na itataas pa namin yung aming dalawang kamay. May hininga pa kami, may lakas pa kami, Lord, para papurihan ka, O Diyos! Come on! Woo! Kay ina mong papurihan, Panginoon. At hindi kami magsasawa na pasalamatan ka. Amen? At ito po ang salita ng ating Panginoon sa Philippians 2, verse 9 to 11. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow. Amen? In heaven and in earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi, ang lahat ng mga labi na si Jesus ay Panginoong Diyos na makapangyarihan. Come on, minsan pa. Hallelujah, ikaw lang ang Panginoon na aming itinataas sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At minsan pang awitan natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Oh, we worship you, God. Chosen by grace, filled with His praise. We are the army rising up to proclaim the goodness of His name. He reigns forever. Poured out on us.
ng trono ng kalangitan. Ikaw lang ang Diyos na kilala naming makapangyarihan. At ikaw lang ang itinataas ng aming mga buhay. Kaya't Lord, hindi namin aangkinin ang gloria na nanararapat para sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hallelujah! Sige kapatid, itodo mo na yan. Itodo mo na yan para sa ating Panginoon. Hallelujah! Sapagkat nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa pagsamba, sa papuri ng mga anak mo. Dahil Lord, ito lang ang kaya naming ibalik sa inyo. Yung buong pusong pasasalamat namin. Kasi Lord, mula January hanggang December ngayong taon, Panginoon, Lord, hindi mo ipinagkait sa amin ang tulong mo, ang biyaya mo, ang habag mo, ang pagmamahal mo, Diyos! Kaya't nararapat lamang, Panginoon, na maibalik, maitanghal ka sa bawat buhay namin, Panginoon. Kaya't marami pong salamat. Kapatid, kailan mo huling sinabi at kailan mo huling pinasalamatan ng ating Panginoon? Baka pwede natin kunin ang pagkakataon na ito na ibalik sa ating Panginoon yung ating pasasalamat. Come on! Hallelujah! Yes, Lord! Yes, Jesus! Hallelujah! 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 To you be all the glory, honor and thanksgiving in the mighty name of Jesus Christ. And every child of God says, Amen and God. Hello. Hindi ako makita. Yun. Nakakala nila multo yung ano. Good morning. Good morning. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Why? Because when we are in the presence of God, there is peace, there is joy, and there is provision. Amen ba doon? Amen. Tayo po ay naniniwala doon, no? And wow, ang bilis ng panahon, no? December na. Ilang tulog na lang, January na naman. Wow, ang bilis, no? Kagaya ng kinanta kanina, no? Talagang the God's faithfulness, no? Talagang from January to December, no? Talagang naranasan nyo ba yon yung pag-aalaga ng Diyos sa iyong buhay? Wow, naranasan ko, no? Kaya, wow, sabi ko, God is so faithful talaga. No? Bagamat hindi ako faithful sa Diyos, pero naranasan ko pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Wow. At alam ko, naranasan nyo yun. Kaya tayo nakarating ng December. Amen ba doon? Talagang ang Diyos lang talaga ang faithful sa atin. Ang faithfulness ng Diyos ay umaabot ng thousands of generations, sabi ng kanta, no? Hindi kagaya ng iba na faithfulness nila ay 11 years lang. Pero ang ating Diyos talagang forever ang kanyang faithfulness. Amen ba doon? No? Kaya pag may nagsabi sa iyo na nasa iyo na ang lahat, wag po kayong maniwala yun. No? Nasa ating Panginoong Jesus lang yun, nasa Kanya na ang lahat. No? Sabi nga ng kanta, if you have Jesus, no, we have everything. Ayan. Yan, basta ganun. At ako'y natutuwa dahil punong-puno ngayon, no, hindi kayo nagpa-apekto sa breakup. No? Nandito pa rin kayo. No? Hindi ako talaga affected kasi Don Bell ako.
Anyway, bago tayo magpatuloy, meron bang first time na maka-attend ng COG sa Lawag? Meron ba tayong bisita ngayon sa umagang ito? Meron ba na-invite? Yung anak ni Kuya Jan. Kasi first time niya, kasi palaging nasa labas yan. Pagdating pa lang niya, nagmimerienda na. Anyway, kung wala, pwede bang batiin mo ng katabi mo ng Merry Christmas? Yan, Merry Christmas. Yan. Kahit wag mo nang balutin. Tatanggapin ko yan. And muli, ako ay nagpapasalamat muli sa Panginoon na ako muli ay magamit niya sa kanyang pulpito. No? Though I am not worthy, pero sa biyaya ng Lord, tayo ay magre-rely lang sa kapangyarihan niya, ng pagkilos ng kanyang banal na espiritu. Amen ba doon? And atin na pong umpisahan ang mensahe ng Panginoon. Okay, panoorin lang po natin itong maikling video na ito. Yan po ay sa Liberia, sa West Africa, no? Talagang sila po ay dumadanas ng famine, no? At nung pinapanood ko yan, ako po ay hindi ko mapigilang hindi umiyak. Literally, ako po ay umiyak. At tinatanong ko, Lord, bakit yung wealth ng mundo ay hindi equally distributed sa buong mundo? May part ng mundo na kulang ang pagkain, no? At may part din ng mundo na sobra-sobra ang pagkain. Sa Western countries, talagang pag nakita mo sa YouTube, itinatapon nila yung mga sobrang pagkain. At maraming obese doon. No? At tatanong ka, bakit may mga lugar na walang makain? No? At ako ay napaiyak at sabi ko, hindi ko mapigilan na hindi sila maipag-pray. No? At ako'y nagtatanong at wala akong makitang kasagutan. No? Sabi ko, Lord, ikaw ay sovereign. Ikaw pa rin ang namamahala sa buong mundo. Mas siya ang nakakaalam. No? Kaya alam natin na may mga purpose ang Panginoon. Bakit natin nakikita ang mga ganyan. And kapag ikaw ay nasa ganyang sitwasyon, no? Lalo na sa mga magulang, lalo na sa mga tatay, no? Kapag nakikita mo ang mga anak mo na ng kakulangan, no? Isipin mo, paano ko kaya mapag-aral ang aking mga anak? No? At siguro ang magulang na ito, lalo ng mga tatay, siguro hindi na nila iniisip na pag-aralin ang kanilang mga anak. Ang isipin na lang nila ay mapakain ang kanilang mga anak. No? Kasi yun yung mas mahalaga, mapakain. At kapag ikaw ay nasa ganyang sitwasyon, parang wala ng pag-asa na makaahon sa kahirapan. Wala kang natatanaw na pag-asa sa pagsubok ng buhay na yan. At bakit ko pinapakita ito? Meron po tayong pag-uusapan, isang Bible character sa umagang ito, no? Siya po ay dumanas sa matindi ring pagsubok sa buhay. At kung paano siya inihaon ng Diyos mula sa pagsubok na yan, paano siya blines ng ating Panginoon. At yun po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Ang text po natin ay makikita sa Genesis chapter 41, verse 51 and 52. Ang sabi po dito, Joseph named his firstborn Manasseh and said, "It is because God has made me forget all my trouble and all my father's household." The second son he named Ephraim and said, "It is because God has made me fruitful in the land of my suffering." Tayo muna ay manalangin. Lord, Father God, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa napakagandang araw nito, Panginoon, na ibinigay mo muli sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat at
kayo po ang nagdala sa amin sa lugar nito, Lord God, upang ikaw ay masamba namin sa Espiritu at katotohanan, Lord God. Lord, kaya kami nandito, gusto namin ma-bless ang iyong pangalan, Panginoon, Lord God. And Lord God, this time, Panginoon, we pray, Panginoon, please do speak to us, Panginoon, Lord God. And may your living word, Panginoon, your powerful word, Panginoon, Lord God, cut us into pieces, Panginoon. Break us, Panginoon, Lord God, upang mamold mo ang aming karakter, Panginoon, Lord God. And Lord, as I deliver your message, Panginoon, to your children, oh God, please do anoint me, Panginoon, my whole being, Panginoon, my mind, my heart, my mouth, Panginoon, Lord God, upang malinaw at maayos, maingat na maiparating ang iyong mensahe sa iyong mga anak, Panginoon. And Lord God, let your name alone be glorified in our midst, Panginoon. Ikaw lang maitaas, kami ay maibaba, Panginoon. And Lord God, we will rely on the power of your Holy Spirit. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so akin pong pinamagatan ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. From pit to palace. Yan. From pit to palace. Ito po ang buhay ni Joseph, kung paano siya dumanas ng mga pagsubok sa buhay. Nung siya ay itinapon sa isang balon at siya ay nakarating sa palasyo ni Pharaoh. Okay, so maraming lessons na maaral tayo, mapupulot natin sa buhay ni Joseph, pero kumuha lang ako ng 3 lessons to be learned sa umagang ito. 3 F na ating pagbubulay-bulayan. Una, si Joseph po, siya ay naging tapat sa ating Panginoon. Siya po ay, he remained faithful to our God, no, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. At balik tayo sa ating text in Genesis chapter 41 verse 51. Joseph named his firstborn Manasseh and said, "It is because God has made me forget all my trouble and all my father's household." Ano ba itong binabanggit ni Joseph na trouble na kanyang naranasan sa kanyang mga kapatid, no? Sa kanyang buong kamag-anak, no? Siya po ay nakaranas ng pit na tinatawag. Ano ba itong pit na naranasan ni Joseph? Balik tayo sa chapter 37. Aatras lang po tayo ng ilang chapter. Same book, Genesis chapter 37, verse 23 and 24. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the robe of many colors, and that he wore. And they took him and threw him into the pit. The pit was empty. There was no water in it. Biro mo, ang gumawa ng masama sa kanya ay ang kanyang mga kapatid. Why? Kasi ito pong kasi si Joseph, siya po yung favorite son ni Jacob, ang kanilang father. No? At dahil doon, siya po, ang mga kapatid po niya ay nainggit sa kanya. So ginawan siya ng masama. No? At ano ang kanilang ginawa? No? And they took him and threw him into the pit. Wow. Mga tatay, meron ba tayong favoritism? No, dapat equal talaga, no? And ano ba ang nire-represent nitong pit? Ito po ay trouble na binabanggit ni Joseph. Why? Kasi pag ikaw ay nasa pit ng buhay, pag malalim, ito po ay madilim at wala ka ng pag-asang makalabas doon. No? And hindi lang po 'yon. Ang sabi dito, the pit was empty. Wow. It represents emptiness and difficulties in life. Kapatid, ikaw pa ay na dumadanas ngayon ng emptiness in life. Walang madukot, paghihirap sa buhay. At hindi lang po yun, there was no water in it. Anong sabi? No life, hopeless ang buhay. Yun po ang naranasan ni Joseph sa kamay ng kanyang sariling mga kapatid. Wow. At sa kabila nun, ano po ang reaction ni Joseph sa ginawa sa kanya na masama ng kanyang mga kapatid? He remained faithful to God. No. Tingnan natin in verse 51, Joseph named his firstborn Manasseh and said, "It is because God has made me forget all my trouble and all my father's household." Naghiganti siya? No. Ang ginawa niya po ay
Siya po ay nagpatawad sa kanyang mga kapatid. No? At nung binabasa ko ito, bakit kaya ang ginamit dito ay forget, hindi yung forgive? Wow. So, nag-isip ako talagang hindi ako makaalis diyan, no? Bakit kaya hindi nilagay diyan? It is because God has made me forgive all the people who wronged me, who hurt me. Bakit kaya hindi ganun? At nakita ko na mas madali ang mag-forgive kaysa mag-forget. Tama? Mas madali magpatawad kaysa makalimot. No? Halimbawa na lang, no? Meron kang kaibigan o kamag-anak na umutang sa iyo. No? Nung umutang sa iyo, ito ay lumapit na parang tupa. No? At nung iyong singilin na ito ay naging tigre na. Mas matapang pa sa iyo na, no? At dahil hindi mo masingil, no? Sinasabi mo sa Diyos, Lord, bahala ka na sa kanya. Patawarin ko na siya at upang ako ay ma-release. Upang yung pagpapala ng Diyos sa akin ay hindi walang sagabal. So, nag-decide ako na patawarin ko na lang siya, Lord. Bahala ka na sa kanya. Wow. Pero, pag nagkikita kayo, naalala mo yung utang niya. Naalala mo yung ginawa niya sa iyo. Hindi basta-basta makalimutan. Ganon din ba kayo? Parang ngumingiti lang. Pero ano ang ginawa, ano ang reaction ni Joseph? Kinalimutan niya at finorgive niya. Mas madali ang mag-forgive kaysa mag-forget, no? At wala po siyang inisip na maghiganti sa kanyang mga kapatid. So, sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan, no, wala pong complain na namutawi sa kanyang bibig. Walang lumabas na reklamo sa kanyang bibig. Wow. And ito po ang ginawa sa atin ng Panginoong Diyos. Nung tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, ano ba ang ginawa ng Diyos sa atin? Tingnan natin in Jeremiah chapter 31 verse 34 in New International Version. Sabi dito, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Wow. Nung tayo ay sumuko sa ating Panginoong Hesus, nung tayo ay nagsisi, lahat ng nagawa nating kasalanan, tayo ay pinatawad ng Diyos. Tama? Naranasan nyo ba yon? No? Maranasan mo yon, parang nabunutan ka ng maraming tinik ng kabigatan sa buhay. Nung ikaw ay pinatawad ng Diyos. Naranasan nyo ba yon sa buhay nyo? Amen? Parang 3 lang ang pinatawad ng Diyos. Wow. Baka hindi pa napapatawad ng Diyos mula ngayon. Wow. Yun po ang ginawa sa atin. Tayo ay pinatawad ng Diyos. Ano ba ibig sabihin na pinatawad tayo ng Diyos? Yung kaparusahan sa kasalanan natin, hindi na natin mararanasan. Hindi na tayo parurusahan ng Diyos. Why? Pinatawad na tayo. No? At hindi lang po yun ang ginawa ng Diyos sa atin. I will remember their sins no more. Wow. Kinalimutan pa ng Diyos. Forgive and forget. Wow. Alam nyo ba yun, yung pelikula ni Sharon? Wow. Parang pelikula lang Sharon, no? Ano ba ibig sabihin ng I will remember their sins no more? Ganito po yun, no? Nung kinalimutan ng Diyos ang aking mga kasalanan, parang hindi ako nakagawa ng kasalanan sa Diyos. Parang wala akong nagawang offense sa Diyos. Wow! Pero alam ko marami akong nagawang kasalanan. Pero dahil kinalimutan ng Diyos ang aking mga kasalanan, parang hindi ako nagkasala sa Diyos. Wow! Ang sarap sa pakiramdam. Biro mo ang tingin sa iyo ng Diyos, napakalinis. Wow. Yun po ang ginawa sa atin ng Diyos. Forgive and forget. No? Madali bang kalimutan? No, mahirap. Ako hindi ko kaya. Sa totoo lang, hindi ko kaya. Pero anong sikreto ni Joseph? Ito po ang sikreto ni Joseph, no? Because it is because God has made me forget all my trouble. Ang Diyos pala na nananahan sa akin, ang kanyang kapangyarihan pala
ang meron akong kakayahan upang makalimutan ko ang ginawa ng ibang tao sa akin. Ang Diyos pa rin talaga ang kikilos sa akin, hindi sa sarili kong kakayahan. Wow. Yun ang sikreto ni Joseph. Wow. Hindi niya inaangkin na sarili niyang kalakasan. Na-acknowledge niya na lahat ng ito ay pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Wow. God conscious itong si Joseph, no? And dahil doon, no, yung mga pagsubok na yon ng Diyos sa kanyang buhay, ito ay kanyang napagtagumpayan. And what else? In verse 52, the second son he named Ephraim, and said, it is because God has made me fruitful in the land of my suffering. So ito po, no, si Joseph nakaranas ng pagsubok in the land of Canaan sa kamay ng kanyang mga kapatid. Now, itong kanyang mga kapatid, siya po ay ibinenta sa Midianites. Kaya ito pong si Joseph ay napunta sa Egypt upang maging slave. And in the land of Egypt, siya po ay nakaranas din ng suffering. Ano ba itong suffering na naranasan ni Joseph? No? Ito pong si Joseph ay napunta sa bahay ni Potiphar. Are you familiar with the story of Joseph? Amen. Wow, Sunday school pa lang yan. Talagang itinuturo na. No? Siya po ay napunta sa bahay ni Potiphar. No? At dahil pinagpapala itong si Joseph ng Diyos, no, ginawa siyang mayordomo, the head of the guard. Parang siya yung nangunguna sa lahat ng katulong sa bahay ni Potiphar. No? And sa pag-describe kay Joseph in chapter 38, itong si Joseph ay siyang well-built and handsome. Wow. Siya po ay macho at guwapo. No, macho guwapito. Yan. Parang si Kuya Jun. Yan. Yun. Oh. Guwapo. Pero yung well-built, hindi ko lang alam kung well-built. Pero yung guwapo, given na yan kay Kuya Jun. No? At dahil doon, no, siya po ay nagustuhan nitong asawa ni Potiphar. No? At palagi siyang tinutukso araw-araw. No? Sabi niya, come to bed with me. Wow. Lie with me. Kaya ako po ay nararamdaman ko yung paghihirap ng isang gwapo, kagaya ni Kuya Jun. Talagang malapit sa iyo ang tukso. Ang hirap. Kaya sabi ni ang hirap maging pogi, sabi ni Andrew E. No? Pogi na macho pa. No? Pero ano po ang ginawa ni Joseph? Siya po ay niresist niya ang temptation. He remained faithful to God. No? Sabi niya, my master has withheld nothing from me except you because you are his wife. Ano man ang pagtutukso nitong si wife ni Potiphar. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Ayaw niya magkasala sa Diyos. He remained faithful to his God. Wow. He remained faithful to his God. Talagang, at dahil doon, hindi niya pinagbigyan itong wife ni Potiphar. Itong wife, gumawa ng kwento. No? Sabi niya, itong Hebrew na to, pinagtangkaan akong gahasain, i-rape. Sabi niya sa kanyang mister na si Potiphar. At dahil doon, nagalit itong si Potiphar. At in verse 20, ito po ang nangyari. Joseph's master took and put him in prison. The place where the king's prisoners were confined. Ito po ang naranasan ni Joseph in the land of Egypt. At kapag sinabing prison, ito po ay madilim. Kasi ang prison nila doon ay nasa ilalim ng lupa. Ito po ay dungeon. No? And it represents difficulties in life. Yan po ang naranasan ni Joseph. Wow. Pero wala pong marinig na reklamo sa bibig nitong si Joseph. Bagamat siya ay nakulong ng walang kasalanan, wala pong namutawi sa kanyang bibig na pagrereklamo. And tingnan natin ano ba ang resulta
ng kanyang faithfulness sa Diyos. Ano ba ang resulta ng kanyang pagtitiis sa kanyang mga troubles and sufferings in life? Ano ba ang resulta nung hindi siya nagrereklamo sa kanyang kalagayan? Siya po ay pinagpala ng Diyos because of His faithfulness. In verse 52, the second son he named Ephraim and said, "It is because God has made me fruitful in the land of my suffering." Pinagpala po siya ng Diyos. In Genesis chapter 41 verse 40, no? Ito pong si Joseph, siya po ay nakulong, no? At doon sa kulungan, doon niya nakilala itong baker and cupbearer. Ito po yung mga tauhan ni Pharaoh. Nung sila ay nagkasala sa Pharaoh, sila po ay itinapon doon sa prison. At doon niya nakilala itong baker and cupbearer. At sabi niya, na naginip itong dalawa, sabi niya doon sa cupbearer, no, "In 3 days, you will be restored in your former position." Ikaw ay babalik sa palasyo, sabi niya. At nagkatotoo nga, na-interpret niya ang dream nitong cupbearer. At dumating ang araw, itong si Pharaoh, siya po ay nanaginip ng 7 cows na payat and 7 cows na matataba. At yung 7 cows na matataba, kinain nila itong 7 cows na payat. No? At dahil sa panaginip na yon, gustong malaman ni Pharaoh kung ano ang ibig sabihin. Pero in the land of Egypt, wala pong makapag-interpret. Kaya sabi nitong cupbearer, no, there is a Hebrew nandun sa kulungan na kayang mag-interpret ng dreams. No? Kaya pinatawag itong si Joseph ni Pharaoh at in-interpret niya. Sabi niya doon sa hari, there will be 7 years of abundance and 7 years of famine in the land of Egypt. At sabi niya, ganito po ang gawin niyo, mag-imbak kayo ng mga pagkain at magtalaga kayo ng isang tao na mamahala. No? Natuwa itong si Pharaoh at sabi niya in verse 40, "You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to my throne I will be greater than you." Sabi ni Pharaoh kay Joseph. Wow. Dahil sa kanyang faithfulness sa Diyos, dahil sa hindi niya pagrereklamo, dahil sa kanyang pagtitiis sa kanyang mga sufferings in life, ito po ay blinesya ng ating Panginoon. The same day, na galing sa prison itong si Joseph, siya po ay na-promote. Ano ba ibig sabihin nito, kapatid? Kung ikaw ay maging tapat sa Diyos, ikaw ay magtiis sa mga pagsubok ng Diyos sa iyong buhay, walang maririnig ng Diyos na reklamo sa iyo. In an instant, kaya kang pagpalain ng Diyos. Ito po ang ginawa ni Pharaoh kay Joseph, no? "And all my people are to submit to your orders." Siya po ay na-promote. Wow. At hindi lang po yun, no? "You shall be in charge of my palace." Hindi lang promotion, siya pa ay nakatuntong sa palasyo. Why? Because napagtagumpayan niya yung pagsubok ng Diyos sa kanyang buhay. Nagtiis siya sa mga pagsubok sa kanyang buhay. Kaya doon po yung fruitful na sinasabi ni Joseph in the land of his suffering sa Egypt. Wow. Kapatid, kung ikaw ay nasa pagsubok sa buhay, magtiis ka lang dyan, maghintay ka, darating din ang inyong promotion, ang inyong palace in life. Kailangan lang mapagtugumpayan mo ang pagsubok ng Diyos na yan. Tinetest tayo ng ating Panginoon. Tingnan natin ano ba ang naging buhay nitong si Joseph. Ano ba ang kanyang nadaanan ng mga paghihirap sa buhay? In Genesis chapter 41, verse 46, Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. Wow, batang-bata, no? Nung siya po ay second in command ng hari. Kumbaga sa panahon natin, ang hari, ang president, itong si Joseph na promote po as prime minister ng Egypt. Wow, batang-bata. At tingnan natin
Kailan nag-umpisa ang troubles and sufferings ni Joseph? In Genesis chapter 37 verse 2, this is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers. 17 years old siya nung siya ay inihulog sa balon. Doon nag-umpisa ang kanyang kalbaryo sa buhay. Doon nag-umpisa na siya ay sinubukan ng Diyos. 17 years old. And all in all, mula nung nag-umpisa ang kanyang suffering hanggang siya ay ma-promote, blines ng Panginoon, siya po ay dumanas ng 13 years of troubles and afflictions in life. Ang tagal. Ikaw kapatid, ilang taon na ka nang nagtitiis? 3 years? 5 years? 10 years? Alam niyo po, may kwento ko lang, no? Ako ay nawalan ng trabaho noong year 2000. Year 2000 at walang income. Pero nung nawala ako sa trabaho, ako naman ay nagkaroon ng time para maglingkod sa Panginoon. So ako po ay napunta sa evangelism ministry. Ang aking misis naman, yung magandang misis ko, napunta naman po sa care group ministry. Yan. At habang kami ay naglilingkod, dumaan din kami ng troubles and afflictions in life. Difficulties, hardships in life. At alam nyo po, hindi lang isa, dalawa, minsan sabay-sabay. Naranasan nyo ba yon? Hindi pa na-solve yung isa, meron na naman dumarting. Wow. Pero ganun pa man, kami po ay naging faithful na naglilingkod sa Panginoon. No? And nawalan ako ng trabaho ng year 2000 at nung year 2013, yun po ay nakagraduate po yung panganay namin. At mula noon, kami po ay medyo nakaranas ng ginhawa sa buhay. Kasi tumutulong na yung panganay namin, nakakatulong na sa pangangailangan. Same with Joseph, 13 years na naghintay kami. Ang hirap kasi hindi mo alam kung kailan, kung 15 years o 20 years ka iaahon ng Diyos. Wow. Pero kailangan steady ka lang dyan. May pinaplanong maganda ang Diyos. Later makikita natin ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Joseph. Wow. Mahirap po maghintay, lalo na pag yung 13 years siguro, kaya kong hintayin kung okay lang na nasasagot ang aking pangangailangan. Pero kung 13 years maghihintay ako na may kasamang troubles and afflictions, napakahirap. Mahirap maghintay, no? Maghihintay ka lang sa misis mo, no, na nagsa-shopping 3 hours lang. Ang hirap na. At wala pang kasamang troubles and afflictions yan, no? Paghihintay pa lang sa misis yan habang nagsa-shopping. Nakaka-relate bang mga tatay diyan? No? At ako nagtataka, no? Kaya sabi ko sa misis ko pag pumupunta sa SM, sabi ko, doon na lang tayo magkita sa food court. Kasi hindi ko masabayan yung energy niya pag nagsa-shopping. Kahit paikot-ikot, di ko alam kung saan kumukuha ng energy pag nagsa-shopping. No? Susundan mo siya para kang buntot, no? Tapos may gout ka pa. Napakahirap naman. Kaya sila naghihintay na lang. No? Ang hirap maghintay, no? Lalo na yung isa doon, no? Kanina pa tingin ng kanyang relo. Sabi niya, paalam niya sa akin, saglit lang. Pero 4 na oras na, wala pa. Yung isa naman doon, napayuko na lang, sabi niya, alam ko lang na ganito, hindi na lang sana ako sumama. Yung isa naman, talagang naka-receive na ng text. Wow, tuwang-tuwa. Na-receive niya, nasaan ka na? Ako pa ngayon ang nawawala. Nasaan ka na? Punta ka dito, nasa kabilang mall ako. Lumipat pa ng mall. Pambira naman. Kakarelate ba yung mga tatay dyan? Mahirap maghintay sa pangako ng Panginoon. Pero tingnan natin yung in-exemplify ni Joseph. Siya ay nagtiis at naghintay sa pangako ng Panginoon.
Tingnan natin in Genesis chapter 50 verse 22, Joseph stayed in Egypt along with all his father's family. He lived 110 years. Wow. Nabuhay itong si Joseph ng 110 years. Haba no, Kuya Larry? Naka-receive ng 100,000. 110 years. At ibawas natin yung years of his affliction. Yung trials na kanyang naranasan. At nung ipinanganak siya hanggang siya ay nag-umpisang subukan ng Diyos. And all in all, idedak natin yan, binigyan siya ng Diyos ng 80 years of fruitfulness in life. What is my point, kapatid? Kung ilalagay ka ng Diyos sa pagsubok, sa buhay, mas bibigyan ka ng Diyos na mahabang buhay. Gusto ng Diyos na i-enjoy mo ang buhay. Tingnan natin, 80 years of good days compared to the 13 years of afflictions. And what is my point? The good days will outweigh the bad days. Ipaparana sa iyo ng Diyos yung kanyang blessing upang ma-enjoy mo ang buhay mo. You have to remain faithful lang sa Diyos at magtiis sa mga pagsubok mo sa iyong buhay. At kapag ginawa mo yon, hindi ka nagko-complain, patuloy kang nagtitiwala sa Diyos, ipapakita naman ng Diyos kung sino siya sa iyong buhay. Amen ba doon? Amen. Amen po. Yan. At bakit idadaan tayo sa pagsubok ng Diyos? Bakit kaya kailangan, kung talagang pagpalain ako ng Diyos, bakit idadaan pa ako sa pagsubok ng Diyos? Hindi ba pwedeng pagpalain na lang ako ng Diyos? Yan po ang ipinadanas ng Diyos kay Joseph, no? Una, siya ay sinubukan, but he remained faithful to God. Then, nung siya ay nakapasa sa pagsubok ng Diyos, siya ay pinagpala ng Diyos. Why? Meron pa kasing future. Kasi meron pang famine in the future. 7 years of famine. At doon siya inihanda ng Diyos. In Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, nag-isip kayo ng masama para sa akin. Pero merong purpose ang Panginoon. God intended it for good. Merong divine purpose ang ating Panginoon. And what is that? The saving of many lives for future protection. Meron ka pang kakaharapin na pagsubok sa buhay. At inihanda kita doon. Wow. At kapag tinitingnan natin yung buhay nitong si Joseph, ito yung picture ng buhay ng ating Panginoon. No? Compare natin yung buhay ni Joseph and the life of our Lord Jesus Christ. Pareho silang suffering servant. Pareho sila ng naranasan. Pareho silang na-strip ng robe. Ang ating Panginoon na kinuha ang kanyang outer garment at pinaghati-hati ng mga sundalo. Pareho silang ibinenta. Si Joseph, 20 shekels of silver. Ang ating Panginoon, 30 silver coins. Pareho silang ibinenta. Pareho silang nakaranas ng pit. Inilibing ang ating Panginoon. But, God, pareho silang nilift up ng Diyos mula sa pit. Why? Merong purpose. Merong purpose. Ano yung purpose? The saving of many lives. In Joseph's case, ito ay physical salvation. Pero sa ating Panginoon, spiritual salvation. At nararanasan natin. Tayo ang nakinabang doon. Tayo ang nag-benefit noon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Now, kapatid, ang tanong, ikaw ba ay nasa kasalukuyang pit ng iyong buhay? Ikaw ba ay nasa pit ngayon? The troubles, emptiness, and helplessness. Hopelessness in life. Ikaw ba ay nasa ganyang sitwasyon ngayon? Or nasa prison ka ng buhay? Suffering, difficulties, and hardships in life. Kung kayo at tatanong ko,
Gusto nyo bang dumaan dyan? Ayaw natin yan. Ako, ayaw na ayaw ko yan. Pero later, titingnan natin kung paano ginamit ng Diyos itong pit and prison in life para pagpalain itong si Joseph. Wow. Ako, na-excite ako, no? Ang mga bagay na yan, ayaw daanan ng tao. Ayaw na maranasan ng tao mga yan. Iniiwasan ng tao ang mga yan. Difficulties. Pero ito pala ay gagamitin ng Diyos para tayo ay pagpalain. Tingnan natin. In Genesis chapter 45 verse 8, so then it was not you who sent me here but God. Sino ang nagdala kay Joseph sa Egypt? Ang mga Midianites. Binenta siya sa mga Midianites kaya nadala sa Egypt. Pero yung pananaw sa perspective ni Joseph, talagang may wisdom si Joseph. God conscious itong si Joseph. Sa perspective ni Joseph at perspective ng Diyos, sabi niya, so then it was not you who sent me here, but God. God is the one who sent me here. Every event in your life has been decreed by God. Kahit pangit yan, ito ay tinakda na ng Diyos. At yung mga pangit na nangyayari sa ating buhay, pwedeng gamitin ng Diyos upang tayo ay pagpalain. Sa paanong paraan? Paanong paraan ako pagpapalain ng Diyos sa mga pangit na pangyayari sa aking buhay? Na ayaw kong mangyari sa aking buhay. Tingnan natin. Dahil sa pit na yan, dito siya ibinenta ng mga kanyang kapatid sa mga Midianite. Now, let us imagine kung hindi ibinenta itong si Joseph. Si Joseph ay nag-stay sa Canaan. At hindi siya nakarating sa Egypt. At doon sa Egypt pala, doon pala siya pagpapalain. Can you see the wisdom of God? Ang hirap arukin ang wisdom ng Diyos. Pero yung pangit na nangyayari kay Joseph, sa buhay ni Joseph, ito pala ay gagamitin ng Diyos upang pagpalain si Joseph in Egypt. Hindi siya makarating sa Egypt kung hindi siya ay binenta. Hindi niya madadaanan yung slavery. Wow. In Romans, no, all things work together for good. Para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Kahit all things na yan, kahit bad or good things. Ito pala ay magagamit ng Diyos para ikaw ay pagpalain. Pero ayaw ng tao yan. Ayaw ng tao. Ayaw kong maranasan yan. So let's move on. Dito sa prison, dito niya nakilala ang cupbearer. And let us imagine kung si Joseph ay hindi nakulong. Hindi niya makikilala itong cupbearer na ito. Itong cupbearer na to na siyang nag-recommend kay Pharaoh. Kung hindi siya nakulong, hindi niya makikilala itong si Pharaoh. Wow! Gaano kalawak ang wisdom ng Diyos. Ang hirap arukin ang wisdom ng Diyos. Ang pangit na nangyayari sa aking buhay, pwede palang gamitin ng Diyos upang ako ay pagpalain. Upang ako ay madala sa palas. Pero ayaw kong makulong, ayaw kong pagdaanan yung paghihirap na yan. Yung wisdom ng Diyos, talagang isang kayamanan kung ite-treasure mo. Kapag ikaw ay nasa pit and prison, parang wala kang nakikitang pag-asa sa buhay. Ang sasabihin mo, maling daan ang aking natahak. Ako ay iniwanan ng Diyos, pinabayaan ng Diyos. During that pit and prison in life. Why? Hindi mo nakikita ang kinabukasan. Pero ang Diyos nakikita niyan the whole picture.
Ang ating Diyos, nandun na siya sa future. Napakamayaman ang wisdom ng Diyos. Kapag pala ako ay nasa pit and prison, ang gagawin ko pala ay magtiwala, manampalataya sa Diyos. Na alam ko na ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Hawak niya pala ang aking future. Kahit yung nararanasan ko ngayon ay pangit, yung pangit pala ay, ito pala ay avenue, ito ay daan upang ako ay pagpalain ng Diyos. How Joseph handled his pit and prison. Itong si Joseph po ay naging faithful sa Diyos. Kahit may mga pagsubok sa buhay, temptation, siya ay nakafocus sa Diyos. And siya po ay naging patient na naghintay sa pangako ng Diyos. No complaint at all. Walang maririnig sa kanyang bibig na pagrereklamo. At nakita ko pa sa buhay ni Joseph ito po ay God conscious. Lahat na nangyayari sa kanyang buhay, ito ay orchestrated by God. Ang Diyos ang may plano. Ang sabi ni Pharaoh sa kanya, marunong ka raw mag-interpret. Sabi ni Joseph, no. It is God who can interpret dreams. Palaging Diyos ang nasa kanya. Easy. Nung siya ay tinukso ng wife ni Potiphar, paano ako magkasala sa Diyos? Nung nakaharap niya ang kanyang mga kapatid, it is God who sent me here. God conscious, itong si Joseph. Lahat ng nangyayari sa kanya, it is because of God. At nung siya ay pinagpala, binigyan ng 2 anak, it is because God made me to forget Diyos pa rin. At nung siya pinagpala materially, it is God who made me fruitful in the land of myself. Diyos pa rin. God conscious itong si Joseph. Ikaw kapatid, dumadanas ka ba ng pagsubok sa buhay? Ano bang namumutaw sa ating bibig? Pinapadaan ako ng Diyos dito? Or ano bang buhay ito? Paulit-ulit na lang. Gusto ba nating ma-promote or mapunta sa palace? Your reaction to your prison and pit and prison will determine if you're going to make it to the palace, kapatid. Paano ka ba mag-react? Patuloy na magtiwala sa Diyos? Or puro reklamo? Siguro kung itong si Joseph ay naringgan lang ng Diyos ng konting reklamo, ayaw ko ng buhay na ganito. I don't think itong si Joseph ay nakarating sa palasyo. Or nagpadala siya sa tukso ng wife ni Potiphar. I don't think na itong si Joseph ay nakarating sa palasyo na promote or na bless ng ating Panginoon. Nasa ating kapatid kung paano tayo, ano ba ang attitude natin kapag tayo ay sinusubukan ng Diyos? Ano ba ang reaction natin sa mga pagsubok sa buhay? Let us pray. Lord, Father God, maraming salamat, O Diyos, Panginoon, muli. Salamat sa iyong salita, O God. Tulungan mo kami na patuloy na magtiwala sa iyo, O God. Ano man ang mangyari, O Diyos, Panginoong Yesus, ikaw yung gusto naming Diyos, Lord God. Ano man ang mangyari sa aming buhay, Panginoon. Dahil naranasan na namin, Panginoon, yung kabutihan mo sa aming buhay. Lord God, nilalagay namin ang aming buhay sa iyong mga kamay, Panginoon. Dahil sa iyong mga kamay, Panginoon, mas safe kami, Panginoon, sa iyong mga kamay. Kahit di namin maunawaan yung nangyayari sa aming buhay ngayon, Panginoon, Lord God. Alam namin, meron kang nakalaan na magandang future sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat muli sa araw nito. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo po ay tumayo at ngayon po, first Sunday of the month, magkakaroon po tayo ng Communion Sunday. He is a faithful God, and He keeps His covenant for 1,000 generations.
na blessed sa umagang ito. Amen. And this time, atin naman pagpalain ng ating Panginoon through our tithes and offerings. Sige po, ating panalangin. Lord, Father God, maraming salamat, O Diyos, sa kalakasan araw-araw na binigay mo sa amin upang kami ay makapaghanap buhay, Panginoon, Lord God. Lord, salamat sa hanap buhay, Panginoon, sa mga business, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, Lord. At nandito ang aming tithes and offering, Lord. Please tanggapin niyo po ito, Panginoon, Lord God, na magamit for the advancement of your kingdom here in Barangay Salawag, Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon at atin pong isara na ang panalangin na ito. Lord, thank you, Panginoon, Lord God, sa faithfulness mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, matatapos na naman ang taon, Panginoon, naranasan namin ang yakap mo, pag-ibig mo, presensya mo sa aming buhay, Panginoon, Lord God. And as we depart from this place, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, Lord God. Ingatan mo ang mga pamilya, Panginoon, Lord God. At sa paglabas namin, Panginoon, hayaan mo na yung ilaw mo ang makita sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And bago po natin tagapin ang benediction, ibigay ko lang yung aking personal na blessing sa bawat isa. No? May the good Lord, our Lord Jesus Christ, His love, His protection, His blessings, be upon you. Sige po ating itaas. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show His favor and give you His peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Church of God says, Amen. God bless God bless us you po. all.